Hi, I'm Al. Hi, I'm Mayet. Hi, I'm Charlie. And you're here at The The Balance Balance Guide. Guide. Ayun sa mga kapartners natin, no? Thank you sa pakikinig ng mga unang podcast natin sa kwento ni Boss Amat, no? At ngayon naman, ang tampok naman natin ngayon ay si Boss Chari ng Sub-Auto. So ano bang meron sa kanilang negosyo? Dito malalaman natin, no? Okay, partner Chari, kamusta naman? Hindi kamusta ang buhay-buhay, uso ngayon kamusta buhay-buhay eh. Pero kamusta naman, bago tayo pupunta dun sa paano nagsimula yung negosyo. Sino ba si Chari sa likod ng Sub-Auto? Saan ba nagmula si Chari? So, nakikita ko yung sarili ko as someone who is just merong simpleng pamumuhay. Actually, yung mga magulang ko, pinalaki kami at binigay sa amin kung ano yung mga nararapat. Yung mga magulang ko, trinay nila lahat ng makakaya nila para ma-provide sa amin ng mga anak nila yung mga pangangailangan namin. Kumbaga nasa middle class kayo? Yes, Na pamilya yes. mo, galing niya. Pero, Kumbaga parang hindi ka naghangad ng umangat pa kasi normal naman yung pamumuhay nyo. Meron namang kinakain ng maayos, nakakapag-provide ng needs and wants. pero ang mindset kasi namin is more on empleyado. Ah. Paglaki namin, makapagtapos ng pag-aaral, makapagtrabaho. Yeah, usually ganyan talaga mga mindset yung mga Oo. unang magulang natin. No? Oo. Kinatanda. Mga boss, hindi ko rin masasabi na mayaman kami. Kasi parang kami yung tipong nag-aabang pag Pasko ng bonus ng papa ko. So yun, siguro yun every Christmas, medyo mas doon kami lang nag-aabang, doon na kami bibili ng mga damit. Okay, kaya namang i-provide to sa pag nagtatrabaho ka. So, nung time na yun, parang feeling mo, paglaki mo, ganun pa rin yung pagtanda mo, ganun pa rin yung yung magiging buhay mo. Yes. Hindi na ipasok sa isip mo na magninegosyo ka pag Pero paano ba yung sa ka ba nag-aral, private, or public school So, ba? nag-aral kami sa private school all throughout ng mula pagkabata, kindergarten hanggang college. Ang bless mo naman. Oo, bless. Actually, mga boss, nagtanong din kami na parang nakikurious na kami na gusto rin namin magtrabaho that time para din makatulong. Pero yung papa ko kasi parang ayaw niya ng gano'n. Kasi parang hanggat makakaya, ibibigay niya sa amin. Talagang provider yung father nyo. Oo. si father mo, no, napaka-selfless. Yes. Inuuna niya kayo lahat ng pangangailangan niyo at pag-aralin kayo sa sa mga private school. Ilan kayo magkakapatid? 4 kami. Actually, 4 kami na puro babae. Oh my God. Pag puro babae, syempre pagka bata ka, ako guys, ranas ko to. Yung medyo nakakaalitan yung yung kapatid, especially babae. Hindi talaga ako marikyam. At siguro hindi rin ako open doon na i-address Mag-demand. whatever. Mag-demand. Hindi ako open doon. Siguro may pangyayari sa buhay ko na na parang gusto kong sabihin na dapat mas mahalin ko sila. Oo. Oo. Kasi nung time na yun, yung daddy ko, yung papa ko yun, pinitisyon siya ng mga kapatid niya. May chance na pumunta sa Amerika. At nalaman ko noon na hindi pala ako kasama dun sa parang isasama, ipipetisyon ng papa kasi nilalakad yung So ngayon, in-approach ko siya, sabi ko, bakit? Bakit ako hindi kasama? Ang sabi niya sa akin, kasi alam ko, kaya mo. Maganda yung trabaho mo dito. So, okay ka dito. Kaya mo i-manage. May bahay, ikaw yung mag-asikaso, ikaw yung you take care of it, ganyan. Alam nila na kaya ko. Sobrang tiwala nila sa'yo. Sa malakas ka. Oo, siguro over the years din nakita nila yun sa akin. Ngayon, ang naging mentality ko parang, ayan na naman, parang left out na naman ako, ganyan. So, anong nangyari? Trinabaho ko na, pupunta na lang ako na ibang bansa. Na, single naman ako noon. Wala namang Haharap. wala naman akong parang commitment na dapat
i-prioritize, ganyan. So, okay. So, yung papa ko naman, syempre, support, sige, ganyan, so, support kita dyan. Sinisamahan niya ako. So, during the process, may mga tinabili na akong pera na hindi ko pwedeng gastusin. Ayun, katulong ko siya, kasama ko siya. Masaya rin siya sa akin kasi parang other options, makakasama ko rin sila. Kung mag-US sila, ako naman sa Canada. So, ng time na yun, habang nag-aasikaso kami at naghihintay ng result, tumawag sa akin yung kapatid ko. Sabi niya, ate, parang mainit yung ulo ni Papa. So, hindi ko alam kung bakit. Sabi ko, bakit kaya? Baka may financial obligation, baka may inutangan. So, later on, pag-uwi ko, nalaman ko na may sakit pala siya. May cancer siya. So, yun, ramdam ko talaga iba yung yung naging attitude niya, para naging mainitin na ulo, tahimik, parating may iniisip. Ganyan. Oo. Hanggang sa, yung time na yun, nagpa-EP siya sa PG. Sorry, di ba? Sa isang public hospital sa dito. At during that time, hindi namin alam na sumasakit na yung dibdib niya. Habang doing the testing, laboratory, sumisikip na. Yun pala, ina-atake na siya. Pero hindi niya ba nabanggit sa inyo na may gano'n na siyang karamdaman yung kasama-sama niyo sa bahay? Or alam niyo na? Hindi. Talagang sinarili niya lang? Sinarili niya. Siguro yun din, sinabi ko rin na nagtampo ako kasi hindi niya rin sinabi sa akin agad. Yung mama ko pala, alam niya na tsaka yung isa kong kapatid. So yun pa, may tampo rin ako noon na hindi niya rin sinabi sa akin. Pero how do you feel yung paano mo nasabi na mamahal, dapat mas mahalin ko pa sila. Kasi ang bigat din nung parang lumalaki ka, feeling mo left out ka. Paano mo na get over yung feeling na naramdaman mo ba na kaya yun nangyayari sa'yo kasi gusto ng father mo na lumakas ka o gusto ng father mo na malaki yung tiwala sa'yo ng father mo o ng parents mo o ng mga kapatid mo na ano yung naramdaman mo? Sa totoo lang, siguro rin, parang more on divine intervention din. Kasi parang that time, sino na lang aasahan? Sino na lang yung nandito? Kasama ng mama ko, ako lang yun. Ako lang yung may trabaho dito. Mga kapatid ko nasa ibang bansa. So, yun, parang naisip ko, that time, kailangan ko mas mag-step up. Tsaka mas lakayan ko yung puso ko. Kasi yun yung purpose mo sa lives na maging nila, maging guardian nila. Dahil yung tatlong kapatid mo is nasa abroad. And siguro binigay sa inyo, Lord, na okay, ikaw yung pinakamatatag, ikaw yung challenge, yung emotion, mas kakayanin mo na ikaw yung mag-aalaga sa kanila. Tama. Diba? And also that time, hindi naging maganda yung operation, no? Nagkaroon siya undergo siya ng open heart surgery. However, after ilang weeks, nagkaroon siya ng cardiac. So, nawala siya. And naaalala ko noon, parang I feel guilty din, no? Kasi di ba yung pag namatay ka, yung healing daw yung huling nawawala. So sabi sa amin ng doktor, bumulong ka sa kanya, ano yung gusto ko sabihin? Sabi ko pa, gusto mo ba ako umalis? Ganyan. Pero parang hindi ko aalis para sa iyo. Kasi parang kailangan ako ng mga kapatid ko. So yung parang dati, gusto mong umalis talaga. Dahil naiwan ka dito sa Pilipinas, feeling mo hindi ka napili. Yes. Pero yung calling mo pala, para din sa family. Para makasama pa yung parents. Father na sa uling mo na mama. And also maging parang sandalan din ng mga kapatid dahil wala nang gagabay sa magulang mo, ikaw na lang. So eventually, hindi rin nagsucceed sa Canada. So siguro naging mahirap lang sa akin yun. Kasi yung papa ko rin kasi yung pinaka-close namin magkakapatid. Yun yung parang sabihan namin ng mga problema. Naging best friend niyo si Yes, yun father. talaga. Very loving yung papa ko. Parang kahit nasa trabaho siya, kami yung iniisip. Tatawag yan sa tanghali.
kakamusahin na kami kung kumain kami. Punta naman tayo sa negosyo. Ayan. How did you start your business with your husband, of course? Siguro idudugtong ko na rin, di ba, yung nawala yung aking father. Okay. So ngayon, after ilang months, na-meet ko dun si Boss Sam. So yun, Okay. So, sabi ko, ayan. Shout out mo si Boss. hello. Mm. Oo. So yun, ilang months lang yun. And naging office mate ko siya. And during siguro yung time na mas tinatry namin kilalanin yung isa't isa, pag kami lumalabas, nag-iisip siya ng business idea. Ay, galing yun. Ay, Yun yung bonding namin. Ang galing. Pero ano yun? Mastermind na. Doon muna tayo sa love life niya. Oo, love life Sa muna tayo. natin, no? Ano yun? Niligawan ka ba niya? Paano kayo nag-meet? Paano kayo Siguro nag-meet? pang papa-impress. Actually, ano siya, office mate ko siya. Office mate. So, katrabaho in short. Kataba. Okay. So, pag kunwari lalabas kami, naalala ko yung sa may Taguig, yung may mga stairs doon na, yung sa BGC, nandun lang kami, tapos may laptop siya, iisip siya ng ano, Ng business. mga business. Ang galing, no? Nung panahon na yun, nag-iisip na talaga siya ng anong gusto niyang negosyo. Yes, yes. And it starts with a vision. It starts with visualizing ourselves, what we are 5 years From now. Nice. Ang ganda yung start ng relation ng ano. Pero yung time na yun, kayo na ba? O nandigo ba siya? Yung time na nag-i-imagine na kayo na after 5 years. Hindi. Hindi pa talaga? Oh, kakaiba yun ah. Kakaiba. Hindi. Pero kinikilig ka na nun, sis. Oo. Oo, kasi ang laki din pala na impluwensya, no? Pag nasa tamang tao ka, Okay. or yung tamang tao yung sinasamahan mo. Oo. Kasi ako, wala akong ganung mindset. Empleyado lang ako eh. Ganun yung nasa isip ko. Pero sa kanya, parang siya yung nagbukas na parang possible, pwede yung ganung oportunidad. So, napakalaking influence and halaga yung mga taong sinasamahan natin. Importante yan, guys. Ha? Yung mga sinasamahan nating tao, importante na mas may alam at saka yung may makukuha tayong value. And during the process ng ligawan period nyo, ang ganda ng panliligaw niya. Ha? Tama. Ang ganda ng panliligaw niya. Hindi rosas kaagad ang pag-uusapan natin dito. Vision. Oh, vision. Magandang vision. Business idea. Oo, walang pakilig Galing, na vision na. O tara, pag-usap, mastermind tayo. Kasi sa business world, guys, may tinatawag na mastermind. Yes. Na pag-uusapan nyo yung mga plano sa negosyo, ganyan. May mga advices doon. Sa inyo, wala pa kayong relationship, pero nagma-mastermind na kayo. Galing. Ang galing. Galing na, no? And then, paano ngayon nag-workout yung ano? Pero boto na ako kay boss. Idol pala kita. Boto ako sa'yo. Asawa mo na pala, no? Hindi na kayo bumondo. Oo. Hindi na kailangan. Ano na lang, hanga. Idol. Yun. So, yun. Paano naman kayo napunta dito sa sub-auto, dito sa mga car, head unit? So, nag-umpisa kami as nung nagkapamilya na. So, nag-umpisa kami as contractor or yung sa Grab, yung mga Uber. Yan, Okay. operator ng Grab and Uber that time. And yun, nangyari kasi na nawala na rin yung Uber. So, inisip namin, ano yung gagawin namin dun sa mga sasakyan na ginagamit namin. Ibig sabihin, bumili pala kayo ng sasakyan para sa Uber. Ang galing, no? Yun. Yun yung unang business. Yun yung unang business. Ilang sasakyan niya? Dalawa po. Dalawang Dalawang sasakyan. sasakyan. So yun. So anong gagawin namin nung that time na hindi na operational dito yung Uber? So ginawa namin siya as parang pang-service lang, na parang sa sarili. Para sa sarili. Dahil sa, mahilig siya sa technology. So, nakita niya yung this certain product na touchscreen monitor. And nakita niya yung advantages nun. Na mas mapapadali, mas mapapaayos, mas magiging entertaining yung driving experience natin. Galing, no? Pero during that time, employed pa ba kayo? Kasi office mate kayo, di ba? When you started, employed pa kayo. Nung time na yun, parehas kayong employed nung nag-over kayo. Siya employed, pero ako kasi noon, buntis ako noon. So, yun yung naging focus ko. So, Wala kang trabaho. Walang trabaho. So, sinuportahan ko siya dito sa, sa
parang naging vision niya, yung first customer namin, i-share ko lang, yun yung kapitbahay namin. Ang galing. Oo. Ang galing. Nung nag-start na kayo dito. Yes. Una, kinabit lang namin, nagandahan kami. Tapos meron kaming kapitbahay na nasiraan ng steering. Mhm. So yun, ang nangyari, parang, ay, yung nakakabit sa atin, baka pwede nating ilagay doon sa ating kapitbahay na nasiraan ng steering. So yun, doon namin parang na-explore. Siya mismong nag-install Yes. si Boss Sam. Siya mismo. Ano bang trabaho niya before? Ang trabaho niya po is more on, meron kasi kami program sa accounting, more on implementation nun. May mga ina-adapt kami na sistema na parang nakikipag-usap sa iba't ibang kliyente ng aming kumpanya, ng kumpanya na pinagtatrabahuhan namin. Tapos yun, sila yung taga-implement. Imagine, parang ano lang guys na ano lang ako kasi hindi siya connected. Tama nga, yun nga napansin ko. No? Ang layo naman nun. Ang layo. No, ang layo ng pagiging paggagawa ng Accounting, program accounting sa dito, technical to di ba? I-install mo yan. Siya mismo nagkabit niya doon sa first customer. Paano niya nalaman yun? Galing na. Ang kagandahan sa kanya, kay Sams, pag may mga bagay siya na gustong malaman, pinatutuunan niya ng panahon Okay. para malaman. Ang galing. Kumbaga, inaral niya. Inaral niya. Natapos na siya sa accounting. Ngayon, yung technicalities naman about dito sa head unit, ang inaral niya. Saan niya inaral? More on research and also yung concept ng mga electrical. Kasi ito, pag binibili mo, meron siyang no? May mga manual. May mga manual. Galing. Marunong siya magbasa ng manual, tapos naikakabit niya doon sa mga So, how did you start na parang sinabi niyo, ay, i-business na natin? Sino ang nag-propose? Ikaw ba o siya? Siya yung nag-propose. Kasi nung time na yun, medyo pandemic na din, no? Pero parang nakita niya kasi yung pangangailangan ng market din. Before pandemic or pandemic na? Before pandemic. Before pandemic pa. Before pandemic. So nakita niya yung possibility na i-market siya. So, ano yung naging ano mo sa kanya? Parang support as a wife and partner niya sa business? So yung support ko is more on pagpapalakas ng loob and more on knowledge about the product. Hindi lang kasi pwede na ibebenta mo yan na parang wala kang binibigay na konteksto sa mga customer mo. Siguro mas maganda makita nila yung benefit, ano yung maitutulong nila sa atin sa pang-araw-araw. Kasi nung time na yun din, may mga times na parang medyo mahirap at parang natatakot ako. Takot ako makipag-connect sa customers. Pero, more on, bakit nga ba? Parang in-assess ko yung sarili ko. And siguro dahil yun sa konti yung kaalaman ko doon sa product, which is pwede din namang aralin. So, pinag-aralan mo din siya? Pinag-aralan ko siya. Yung specs niya, kinabisado mo din. It also gives me that confidence na makipag-usap sa mga customer and mas maintindihan. Pero partner, nagtatrabaho ka din, di ba? Paano mo pinagsabay yung trabaho mo? Tapos, tumutulong ka kay Boss Sam dito sa head unit. Yeah, so that time kasi, yan na, nag-pandemic na. So, meron oportunidad na magtrabaho sa bahay. So, anong nangyari, pinagsasabay ko talaga. Ako tumutulong ako sa mga calls, pakikipag-usap sa mga kliyente, more on din sa mga shipment namin. Kasi that time, limited lang yung installation dahil hindi ka pwedeng makipag-interact sa iba. So yun, sa mga shipment, nag-organize yan. Also, doon din namin nakita yung advantage din na FB ads. Oo. So yun, tinik namin yung yung opportunity na yun. Natuto ka at nag-submit ka sa iyong husband. Nagpasakop siya. Nagpasakop ka. And look at you now. Tumakbo ng maganda yung negosyo. Nung nagpasakop ka, so sabi nga, it takes two to tango, diba? Para mabuo nyo yung tango, dapat dalawa kayo. Tama. Ganon din sa negosyo. So mas maganda talaga, tandem kayong mag-asawa, hindi pwedeng siya lang yung magaling dito, hindi, sa'yo yan. Kaya ikaw ang ginawa mong adjustment, inaral mo din yung ginagawa niya. Ito maganda sa balance trading. It's not just about business, hindi lang siya tungkol sa, may bumili kayo dito, hindi tungkol lang din sa gano'n. So, ito yung group of conversation na to, mga negosyante po kami guys. Pero dito, pinag-uusapan din namin yung
personal na buhay. Kasi hindi naman pupunta ang isang negosyante sa sobrang successful kung wala talagang mabibigat na pinagdaanan niya. Oo. Na baka, kayong mga nanonood dyan, baka pinagdadaanan nyo na, nakala nyo yun na yung pinakakatapusan ng buhay. Hindi. Marami pong dumaan ng mga negosyante niya. Oo. Diba? Yung mga Na nalalagpasan nila. yes, yun, napaka ano nun. Parang yun yung tinignan namin para maging kami ngayon. Yun yung tinignan ng mga negosyante, yung mga pinagdaanan nila. So yun guys, gusto namin na habang nanonood kayo dito, makita nyo kung gaano ka-worse yung mga pinagdaanan at maging encouragement sa inyong lahat na may magagawa pa kayo at may maitutulong kayo o may iabag kayo sa partner nyo o kaya sa community nyo or magiging soon businessman din kayo. So, yun. And recently, I remember, nung huli nating pagkikita, medyo short yung story na yun tungkol doon sa hinihiling mong anak. Ano yung kwento doon. Kasi ang hirap nagnenegosyo ka, may Saka may trabaho pa siya, trabaho may negosyo. Di ba? Ano yung kwento behind that? Siguro partner nung time kasi na yun, akala ko okay na ako sa buhay. Parang balance na, stable na. So ngayon, parang hiniling ko that time na parang, Lord, ikaw na may pag-focus na to. I want to be close to you. Yun yung prayer ko. So that time, hindi namin inasahan, nalaman namin na ako ay nagdadagang tao. Buntis. So yun, kita na, nagpa-ultrasound kami, nakita namin may heartbeat yung baby ko. However, after a month, parang siguro something na medyo weird na yung nararamdaman ko. Kaya nagpa-check up na kami. And doon, na-realize namin na wala na pala. Wala na yung heartbeat. Ito yung may first anak kayo, baby. Diba? Yes. Ito na yung second. Dapat. Nagkaroon na rin po ako ng dalawang miscarriages after. After nung second. Nung panganay po. So, pangatlo, kung mabubuo ito, pangatlo na, ay pang-apat. Pang-apat mo dapat. Pang-apat na po dapat. Ilan taon na yung anak mo? Panganay? Ayoko. 7 years old po. 7 years old. After ilang years ka nasundan sana? Nasunod sana siguro 3 years. Tapos after ilang months din, nabuntis din ako, nawala ulit. Oh my God. So, itong balita na to, something na nilook forward namin sana. Kasi Gusto niya na. gusto namin, at saka alam namin, ito na yung bigay sa amin. Oo. Kasi pinagdasal namin eh. Ito na yung paraan para maging, maging mas close kami sa isa't isa, maging close kami kay God. And after that, after nun yun nga, nawala siya. So, sobrang down ko. Kasi number 1, pinantay mo. Tapos number 2, ilang beses. Yes. Pero mataas rin po yung anxiety ko that time. Kasi ilang beses na nga po ako nakunan eh. So, naisip ko, matutuloy kaya ito. Napakataas po ng anxiety ko that time. So, Ang hirap dun, no? Ang hirap dun. Mentally and emotionally, ka down. Oo. down. Takot. At that time, andun yung supporta ng pamilya ko. Lalo na yung mga kapatid ko. Naging concerned sila na parang, okay lang ba ako? Parang, kasi alam nila, mentally, maapektuhan ako niyan eh. Oo, parang ibig sabihin, binigay na biyaya sa'yo daw. Tsaka partner, ang hirap nun. Pangatlo na miscarriage, di ba? Ang hirap nun. Tapos pinag-pray mo pa. Oo. Pinag-pray mo pa. So, how do you feel that? Yes. Parang that time kasi, sa totoo lang, tinanong ko, parang bakit? Akala ko kasi yung magiging close ako kay God kasi may biyaya. May biyayang binigay. Sige. Pero ang nangyari na wala. So, ang nangyari nun, parang nag-concern yung mga kapatid ko, trinay nila ako pa-consult sa isang coach or I think psychologist din siya. And ang maganda doon sa coach na yun, hindi lang siya more on yung about dun sa pag-aaral ng psychology, psychiatry, nandun rin yung paniniwala sa Diyos. Yun dun ko talaga na-appreciate na walang binibigay ang Diyos na makakasama sa'yo. Nag-heal ka nung... Oo. At malaking bagay po yun eh. Siguro kung may mga problema tayo, huwag tayong mahiya na I-open. i-open, i-pass, i-acknowledge. Yes, tama po yun, i-acknowledge. I-acknowledge yung nangyari sa atin at i-accept. Kasi nung time na yun, ang in-advise sa akin,
parang dinifferentiate yung grief versus sa depression. Ang grief, nararamdaman natin kasi may nawala. May mga instances sa atin na akala natin nakamove on na, pero mamaya may pipitik sa atin na parang Babalik maaalala ulit. mo, babalik ulit. Hindi yan talaga agad mawawala. Kasi, ano yan eh, parang nagtanim ka, tapos dinunot pero may natira. Oo. May ugat. May ugat ka. Oo. So, yan nandiyan yan. Ang depression, hindi yun yung hindi nakakontrol. Na maya-maya, wala kang naiisip, wala kang problema, wala kang pinanggalingan na walang dahilan, nararamdaman. So, yun, maraming salamat din dun sa coach ko kasi mas naintindihan ko yung nararamdaman ko na natural lang to at proseso to. Kailangan ko nga i-acknowledge, tanggapin, at harapin. So, dahil doon din sa coach na yun, malaking tulong pala sa'yo para mag-heal ka doon sa nararamdaman. At ang kagandahan nun, mas naintindihan ko yung mensahe ni God para sa akin. Which is, huwag ka mainip. Maybe that is redirection. Huwag ka mainip. Redirection ko rin. May mga nangyayari na sa buhay mo, pero para kung sa daan, ano pa yan, under construction. Hintayin mo lang. Hintayin mo lang. Sample natin na head unit, no? Pwede ba magbigay ka ng, ano bang kakaiba dito sa head unit nyo? Kasi merong mga iba na nagbebenta nito. Pero ano bang kakaiba dito sa sub-auto head unit? Tapos siya. So when it comes to yung processing Processor ng yun. apps, mas very responsive. at Responsive. efficient. Galing, galing. Ang ganda ng And features. kung mapapansin nyo rin po yung screen niya, full view na po siya. Full view. So, ibig sabihin, mula dito sa gilid, kitang-kita, merong lalabas na ano dyan. Yes. Picture. Yes. Picture. Picture. Galing. Yes. Tapos yung button niya, dito na. Wala nang Ay, walang touchscreen. button? Well, nandito na po, touchscreen. Touchscreen. Galing. And voice, yung interactive po yung voice command. AI na po yan. Voice command? AI voice. Wait lang, kasi meron akong mga head unit na hindi na voice command. Depindot lang. Pero ito, voice command, paano yan? Paano kung may gusto kang pala, explain mo Yeah, na boss. so may mga certain mga commands like kung gusto natin bawasan yung volume down, volume up, play music. Ayan yung mga sasabihin ko. Yes, yes. Bang galing nun, ha? At ang kaganda nun, very safe po. Instead na pipindutin natin na parang mag-a-adjust tayo when magre-receive tayo ng call, ito, Pwedeng voice command. yes, opo. Paano yun? Paano Answer yun? my call. Answer the call. Lower the volume. Parang ganun, no? Ang galing. Dahil interactive siya, tatanungin niya pa if you want to respond to the message na Oh, sa'yo. really? Pwede niya rin basahin sa iyo. AI siya, automatic. Parang may isip to. Ang galing, no? Ang galing. Hindi, natuwa ko dun sa tatanungin ka niya kung gusto mong mag-response dun sa Oo, message. ang galing. Babasahin niya muna, tatanungin ka niya. At teka lang, na ano ko ang ganda kasi ng features na. So, mayroon ba siyang kaparehas dito sa Pilipinas? Opo. Ito wala po. Exclusive na po sa amin tong brand na to. Subs Auto po. Subs Auto po yung brand. Kami lang po Ang nag-design. galing, kaya pala nakita ako dun sa box nyo. Yun din yun sa logo nyo na ibig sabihin kayo lang ang meron nito sa Pilipinas. Yes, kami lang. Oh my Wow! Ang galing mo na. Partner, okay lang may singit ko. Para Sige. malaman ng mga ating manonood. Ano ba yung mga special features or yung safety features nito? So ito, meron ka rin kasi tayong 360 cameras. So yan, ang kagandahan po sa safety features niya, may auto-trigger siya. So whenever left turn, right turn, naka-hazard or naka-reverse, yan po, magka-flash po sa screen natin. Galing. And meron din siyang PIP or picture-in-picture feature. So habang nag-drive tayo, meron ka pa rin prompt or parang maliit na view na makikita Wow. para for the 360 po. So okay na okay din to. Kunwari, medyo malabo yung mata mo, no? Nagda-drive ka, makikita mo na dito yung sa likod, yung sa kaliwa, yung pero yung sa top. Kita siya. Yes po. Galing. 360. 360 talaga. niya. Yes po. Galing, Safety talaga. Safe talaga yung driver dyan. Ang ano lang niya, yung makakatulog yung driver. no? Makakatulog yung driver dito, hindi naman. Hindi. Di ba? Kasi Kasi, may auto-trigger eh. May trigger. at saka, natitrigger yung tulog ng... Hindi po. May auto-trigger siya. Actually, match din siya kung meron mga sensors yung sasakyan natin, yung sound sensors. Makikita niyo po dyan kung saan dumikit yung Galing. mga parang mga barriers or yung Oh! mga nasa surrounding.
Oo, makikita din sa kanya. Doon pa lang safe na safe talaga Sobrang to. safe na. Sub-auto head unit na. Kagandahan. Sa kanila lang. Exclusive lang. So, ibig sabihin, pag pupunta ako sa mall, wala akong makikita nito. Wala po. Sabi ko po talagang very reliable yung head unit natin. Hindi po kayo mapapaya sa mga customers natin. Pero ito bang head unit nyo, saan to usually ini-install? Sa lahat? Sa bagong sasakyan lang ba? O pwede rin to sa luma? Pwede pareho. Wow! Sa lahat Galing, ng no? So, all Kahit in sa all. sports cars din po, sa yung mga lumang sasakyan, bago. Galing, Oo. no? Kumbaga, pangyayamanin Oo. o pangmasa man yan, mapoprotektahan niyo yung, yung driving niyo. Kasi nga, 4 na camera na Tama. Tulad naka-install ko, dyan. may mga lumang sasakyan tayo, so pwede ko palang i-upgrade yung head unit. Mm. Kasi usually, di ba, mga radyo lang yan. Di ba? Mga audio, wala pang ang Bluetooth. Pwedeng install to doon? Yes, pwede po. Ang Oo, galing, yung parang galing. mahal ng bentahan yun. Paano ba yan? Ano lang po, value for money naman talaga yan. Kasi maraming kaming mga customers na nagtitiwala at umuulit. Oo, may referral. May different. Galing. Ibig sabihin, binabalikan. Ang galing, ibaba ko, baka malaglag ko, magbayad ako eh. Ibaba ko lang. Natuwa ako dun sa tatlong sinabi niya, anong meron si Subs Auto. No, ini-enhance nyo yung mga equipment, Tama. no? So, kumbaga, latest talaga, kinukuha nyo talaga yung mga latest technology. And number 2, inaaral. Inaaral yung produkto, hindi lang basta binibenta mo siya. Napaka-importante kasi ng pag-aaral, guys. Kahit na nakapagtapos ka na ng kolehiyo, continuous learning pa rin tayo. Especially kapag nagpapatakbo ka ng negosyo. And ito yung pinaka-isang gusto kong narinig sa kanya. Mas pinapasaya yung serbisyo, yung experience ng mga gagamit sa pagdadrive. Diba? With feelings, hindi lang basta nagbenta ka lang, ito yung technology, ibibenta ko, mas gusto ko masaya yung bibili sa akin. Yun. Paano nyo po malalaman na very reliable? Follow nyo po yung nila. Follow nyo yung page nila. Doon nyo makikita eh. Anong page? You can follow us po sa Facebook page natin. Meron po tayong 4 po na page. Subs Auto, Subs Auto South, Subs Auto Cebu. Wow. Meron rin po tayo sa Wow, may Subs Cebu Auto na rin. and also Subs Auto International. Oh, Wow. may international din. The balance pag ito yung mga set of questions na meron lang tayong 5 tanong. So, itong 5 tanong na to, kailangan masagot mo. Balance lang naman to. Bagong segment. Bagong segment to the balance to. Na balance talk naman to. May bago tayong segment, no? Meron po kaming 5 questions na dapat pong masagot po ninyo, no? Ang tawag natin dito is the balance talk. Hindi naman gano'ng kahirap, no? Pero pag meron kang hindi nasagot doon sa 5, ibibigay mo sa amin 1,000 kada isang tanong na hindi mo masasagot. Partner, ako na muna magtatanong, ha? Sige. Okay. First question, Boss Charlie. Check ko lang yung tanong mo dito. Okay. Maganda Okay. Yung tanong ko, ano ang mas uunahin mo? Negosyo o asawa? Oy. Asawa. Oh! Bakit? Ang asawa kasi hindi napapalitan. Ang negosyo, kahit bumagsak yan, pwedeng bumangon, pwedeng simulan. Oh, I love the answer. Boss ka ba? Nanonood ka. Saka kailangan mo ng inspirasyon din. Alam mo naman siya kamawala. O partners, nakasagot. 1,000. Magandang tanong, partner. Ilang beses kayo mag-mastermind ni Boss Sam? Tuwing gabi. Matutal ang araw-araw. Wow! Ang galing ko. Araw-araw kayo nag-mastermind. Eh di laging pagod si Boss Sam pagka nagsasalita siya eh. Nagma-mastermind ng mastermind. Yung energy niya. Energy. O, parang pinupush niya ako parati. Diba? Okay. Ang galing. Okay. Nasagot. Ang galing. At least, di ba, alam natin na araw-araw sila nagma-mastermind. Yes. Importante yun guys sa pag-asawa. Nagma-mastermind, ibig sabihin, nag-uusap sila tungkol sa negosyo o sa buhay. Yes. Okay. Importante yun. Dito, the balance talk lang. Kahit ano to, pwede mong hindi sagutin para may 1,000 kami, di ba? Oo, bigyan mo naman kami. Okay. So, yung number 3 naman. Sino ngayon yung influencer sa social media na kilala mo na nag-influensya sa'yo
para maging negosyante mindset o napaganda yung buhay mo dahil sa kanya. Na-inspire ka sa Sinong kanya. influencer to? Baka nanonood siya. Sige. Totoo. Hindi, yung hindi totoo. Yung kay campaign. Talaga, siguro, si Christina po. Oh! Oh, Shout out! Totoo talaga yun. Ang galing, no? Si Ma'am Christina pala. Kasi, Pero kailan lang siya nag-social media? kasi napanood ko siya sa head unit namin, yung Party Art Talk niya. Oo. Oh! So, na-inspire ka sa kanya? Oo. Kasi, Anong specific na story? nandun na siya sa tugatog ng tagumpay. Mm-mm. Ito yung may pamagat siya kay RDR na bilyonarya. Tapos, Naghirap. oo, yun. Nandun na siya sa tugatog ng tagumpay, pero natuto siya paano, bumagsak siya, pero natuto siya bumangon ulit. Oh. Very inspiring. Galing. Very naman. Shout out natin si Ma'am Christina po. Ma'am Hello. Christina po. At sa Sinjiro. Oo. Sa Sinjiro, shout out. Kay Boss Rian, shout out. Galing talaga ni Ma'am Christina po mag-content, no? At hindi lang content, basta content yun. Totoong buhay. Totoong buhay. Hindi siya content. Talagang nakakatindig balahibong storya. Imagine mo, bilyonarya ka, naghirap. Oo. At Very empowering. Nakaangat mo. Nakaangat. Shout out. Kasama namin yan guys sa Aliliw nung saka napakabait yan ni Ma'am Napakabait. Christina. Oo, napakabait. Yes. Oo. Salamat doon sa pansit. Ay, pansin. Saka baka magpadala ng Sinjiro sa atin. Nababanggit natin, like nyo, parang Sinjiro. Sinjiro. And Christina po. Yan. Ayan, Marami ng Sinjiro. followers at millions views na yan. Views. Ang dami. Kung may sasabihin ka sa asawa mo na hindi mo masabi, ano yun? Yun. Nasa Yung harapan hindi mo, mo pa. nasa harapan mo ang ating camera. Hindi ko pa nasasabi. Oo. Wala naman. Ano? Ano? Lahat ba nasabi mo na? Hindi. Lahat ba nasabi mo na? Yung pinaka-rare mo na Message. masabi or message, bibihira mo masabi No. sa kanya na gusto mong malaman niya. Oo. Yun na lang. O kaya, mensahe mo para Oo, sa kanya. mensahe mo para sa kanya. Sabi niya, gusto mo naman ng 1,000. Wala naman. Kasi araw-araw naman kami. Mamaya, aantayin niya yung wala mo lang tong message sa akin. O ano na lang Sige. masasabi mo? Ayaw talaga niya. Ano na lang masasabi mo? Anong gusto mo message sa asawa mo? Siguro ang message ko sa kanya, salamat. Oh. Kasi sa parating yung sinasabi sa akin, nakasuporta siya sa akin. And parang ngayon, panibagong hamon sa akin, sa buhay ko, mas gusto ko suklian yung pagmamahal na binibigay niya sa akin. Hard side niya. Nakasagot, partner. Nakasagot. Pinilit natin partner eh. Oo nga. Para tayo nagpapamigay ng 1,000 Kaya- dito ah. Ang yaman mo, partner. Okay. Magbibigay ka ng 1,000. Pero sa akin pala to, di ba? Ay, sorry. This video is sponsored by Amat Conditioning, Men Power, and Sabs Auto.